Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila harap-harapan ngang pinahiya sa kamera itong si Raul Manuel na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila talagang nasisira ang kabuhayan at talagang buhay ng mga kabataan dahil sa mga politiko na talagang sinisira at binibilog nila ang utak ng mga kabataan. Dito nga natin mapapansin mga kaibigan, lalong-lalo ngayon administrasyon na ito dahil talagang sinisira na ng mga politiko at matataas na opisyalis ang buhay ng ating mga kabataan at kanilang isip at napupwiso naman ito dahil kung titignan natin, ginagamit nila ito para maging sila ang aktivista ng bansang Pilipinas. Kaya naman hindi nga ito pinalagpas ni Ka Badoy at ni Ka Eric at talagang binanatan nga itong si Raul na ito dahil sobra na ang pikikialam niya sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na't sama-sama pa sila ng mga tambaluslos at ni Lisa Smugs na sirain ang mga Duterte. Dito nga natin makikita na talagang binabasag na nila ang mga kalaban nila at talagang pilit na sisirain para sila maghari-harian sa bansang Pilipinas. Dito natin mapapatunayan na malayong-malayo ang pamumuno ni former President Rodrigo Duterte na talagang nalinisan ang mga aktivista at natakot ang mga ito dahil talagang iniimbestigahan at inaaksyonan agad ni former President Rodrigo Duterte ang bansang Pilipinas at ang problema ng kahit anong ahensya. Hindi ngayon na talagang sobra na ang ginagawa ng pamahalaan ngayon dahil talagang nagkakampihan pa sila at talagang sinisira nila ang bansang Pilipinas at binebenta pa nga ito sa mga ewan at talagang mga pulburon at merge user. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Natin si Vice President Sara Duterte. Ang dami talaga niyang alam. Oy, mga tambaluslos, mahiya naman kayo. Oh, hindi ba kayo mahiya dyan, kay VP Sara? Ayan, lakayan natin. Ayan, Hoy, mga tambaluslos, tingnan nyo ang ating Vice President. Author na rin siya ngayon ng libro. Di ba? Ang title po ng libro ay Isang Kaibigan. Ayan, VP Sara launches own children's book about friendship. Friendship, ha? Ngayon mga kaibigan, meron pong istorya yan, guys. Kasi syempre, di ba, siya nagsulat niyan, siya yung author, May story po yan, mga kaibigan, at napakaganda po ng story, guys. Hindi lang nakakatawa, at nakaka-inspire po kung paano po nabuo yung libro na yan, mga kaibigan. Ang galing talaga niya, guys. Ang galing talaga ng idea niya. Talaga, ang dami po talagang bumilib sa kanya, mga kaibigan, dahil seryoso talaga siya, guys, Hindi lang po siya, official siya ng government, di ba? Pero ang puso niya, mga kaibigan, mararamdaman talaga ng mga tao. Nararamdaman talaga ng mga masa. Lalo na po ang ating mga kabataan, guys. Kasi doon siya nakafocus. In fact, bakit siya nakagawa ng libro? Di ba? Oh yes, champion talaga! Ang galing talaga ni VP Sara. Palakpakan nyo naman, mga kaibigan. Palakpakan nyo naman si VP Sara. Very interesting, inspiring book for the kids. Yes. Basahin lang natin yung balita dito, para po malaman nyo rin, ha? Ayan, November 21. Bagong-bago yan. Fresh na fresh, ha? Babasahin lang natin to, guys, ha? Babasahin lang natin. Ang sabi po dito, guys, Vice President and Education Secretary Sara Duterte on Tuesday launched a children's book that she authored which promotes the value of true friendship and kindness. Ang galing talaga. Ang nakalagay dito, ito po, during the celebration of the 2023 Pambansang Araw ng Pagbasa at Esteban Abala Elementary School in Quezon City, Duterte said she wanted to write a story which she could share and read to students herself. Kumbaga, mga kaibigan, pupunta din siya sa mga guys,
sa mga eskwelahan, tapos nagbabasa siya ng mga libro, nag-storytelling siya sa mga bata. Galing talaga guys, leader talaga siya, no? Perfect po siya, ready na po siya to become the president, mga kaibigan. Kasi sa States guys, yan ang ginagawa ng mga pangulo. Oh, 'di ba? Alam niyo 'yan, 'di ba? Bisa nakikita niyo sa mga balita. Ang pangulo po sa Amerika, guys, pumupunta po sila sa mga schools ng mga bata at nagbabasa sila ng libro kaharap ng mga bata. Yan po ang ginagawa nila, guys. Pero sa Pilipinas, ang gumagawa, Vice President. O, di ba? O, palakpakan uli! Galing talaga ni VP Sara. O. Ito po mga kaibigan, no? The book's author bio has the Vice President's photo of her office seal, no? It reads, kilalanin ni Inday Sara Duterte, no? O yan, no? Kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang pangulo ng Pilipinas at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Siya rin ang naging alkalde ng lungsod ng Davao. Siya ay isang tunay na kaibigan. O, yun yung mga content ng libro, no? So yun po mga kaibigan. Ayan, no? Medyo mahaba-haba to, guys. Ayan, no? Ang nakalagay dito mga kaibigan, basahin ko lang yung mga yung mga para mga excerpts lang mga kaibigan. Ang pagbabasa ay nagpapalago ng inyong imahinasyon, nagpapalawak ng inyong kaalaman, at nagbibigay ng inyong ng kakayahan na makita ang mas malawak na posibilidad sa gitna ng inyong mga limitasyon. O, yan po yung mga sinasabi dyan. Galing, di ba? O. Okay, mga kaibigan, alamin po natin kung paano po nabuo itong libro na to. Okay? Pakinggan po natin si VP Sara, guys, ha? Panoorin po natin. Pag natuloy po, guys, pag natuloy itong si Tatay Digong, tsaka itong si Sara Duterte, si Sara ang president, tapos si Tatay Digong ang vice president, sigurado po, guys, taob po, taob. Landslide. Sabi nga ni Atty. Panelo, landslide. Oh, landslide po yan, guys. No, pag natuloy yan. Oh, ito po, panoorin po natin ang video, mga kaibigan. Oh, sa mga hindi pa po nagtuslok, ha, pakituslok lang po, guys. Maraming salamat. Ito na po si VP Sara. Alam niyo po, nung ako ay... Wait lang, guys, ha. I-play lang natin. Ito na po. Ito po yung updates kanina. Vice President na, Education Secretary pa. Wait lang, guys, ha, para makita nyo. Vice President na, Education Secretary pa. At ngayon, author na rin si VP Sara. Naglabas siya ng libro na tinawag na Isang Kaibigan. Merong isang ibon at marami siyang kaibigan. Merong nangyaring unos sa buhay niya at nawala lahat ng mga kaibigan niya. Akala niya nawala lahat, pero merong isa na bumalik at tumulong sa kanya. At yun yung lesson doon sa libro, yung friendship and kindness. Isinabay niya ang launching nito ngayong pambansang buwan ng pagbabasa. Marami talaga tayong mga non-readers at saka marami tayong mga slow readers, kaya kailangan silang lahat bigyan ng isang araw na wala silang gagawin kundi mag-practice at matuto magbasa. Good luck, kids, ha? O galing magbasa dahil ayos yan! Oh, di ba? Palakpakan po natin, guys, si Vice President Sara Duterte. Ang galing, di ba? Yan ang sinasabi natin, multitasking po. Vice President na siya, guys, ha? Secretary pa ng DepEd. Napakatindi po, guys. Napakatindi po ng kanyang ginagawa ngayon, no? Talagang pinapakita niya sa atin na isa siyang working Vice President. Di ba? Ito na po ang kanyang speech. Pakinggan po natin, guys, ang kanyang speech. Alam niyo, At alamin natin kung paano po nabuo itong libro. Okay? Ito na po. I-play na po natin, guys. Ready na ba kayo?
Ready na ba kayo? Hello, Susan. Ayan, si Barkadahan Forever FM. Andito. Si Sheshampay. Andito din. Ayo, hello. Bravo. VP Sara, you're amazing woman. Ayan, si Boy Kigol. Ay, hello, Boy Kigol. Ivan Yuki. Andito din. Ang dami, oh. Si Boss Bell. Shedil Vlog. Si Rosalie Costales. Andito din. Si Elite Warriors. Hello, Elite Warriors. Estrella Imperial. At marami pang iba. Hello, Amira. Andito din si Amira, si Helen Balucanag. Andito din. Oh, marami po. Teresa Talim, si Vich Valtero. Okay? Mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo mga kaibigan. Okay? Kaya relax lang kayo dyan. Manood lang po kayo guys. Ito na po, si VP Sara. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng libro. Naunahan kasi yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Nung boyfriend ko sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. And now, let us witness the book launching of Isang Kaibigan with our beloved Vice President and Secretary Sara Z. Duterte as the storybook author herself in 3, 2, and 1. Palakpakan! There you have it. Congratulations, VP and Secretary Sara, for launching Naman, your mga new kaibigan. children's book entitled Isang Kaibigan. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Ang galing. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral na maging abogado, gusto ko na po sumulat ng libro. Naunahan kasi yon nung pinaiyak ako ng ex-boyfriend ko. Nung boyfriend ko sa law school, pinaiyak niya ako. Tapos sumulat ako ng tula. Tapos nung nakapagsulat ako ng tula, naisip ko, gusto ko gawan ito ng librong pinagdadaanan ko. But I never found the time. The inspiration was not enough. The interest was there, pero yung inspirasyon na sumulat talaga at pag-isipan, hindi ko, wala noon. Tapos, dumating yung National Reading Month natin. At naimbitahan ako doon sa Davao City para mag-book reading sa kanilang launch ng National Reading Month. Noong kinakausap ko yung isang kaibigan ko, sabi niya, saan ka papunta? Sabi ko, papunta akong Davao kasi may book reading ako doon. Sabi niya, pwede ba na kapag mag-book reading ka, piliin mo naman yung mga Pilipino na authors. Sabi niya, wag yung mga foreign authors. Tapos doon ako napaisip, nung gabi na yon napaisip ako, sabi ko, bakit hindi na lang ako yung sumulat ng kwento at gawin kong libro at yun yung ipamahagi ko sa mga bata at yun yung babasahin ko sa mga bata. Kaya papasalamat ako sa mga batang Pilipino because they gave me the inspiration to write that book. Galing, di ba? Palakpakan po natin guys, magaling. Palakpakan po natin mga kaibigan si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, di ba? Ang galing. Galing talaga, magaling. Mabuhay po kayo, VP Sara. No? Salute. Brainy and talented human. Saludo po kami sa iyo, Vice President. Sana po maging Pangulo. Sana po maging Pangulo talaga kayo. No? Matuloy sa 2028. At pati itong si ating Tatay Digong maging Vice President para itong mga tambaluslos hindi na makapasok. Tama, Filipino authors are our priorities. Oo, tama talaga ng mga Filipino authors, no? Yan naman talaga kailangan natin, guys, para mahalin natin yung sarili natin, no?
sariling atin, no? Atin yan eh. At ano natin yan eh, sariling wika, no? Dapat talaga mahalin natin. Today, we gather to celebrate Araw ng Pagbasa with the theme Pagbasa, Pag-asa sa matatag na Pagbasa, Pag-asa sa matatag na kinabukasan. A reminder of the immense power that lies within the simple act of reading. As we come together, let us embark on a journey that will open doors to a brighter and more promising tomorrow. Sa mga batang nanonood, gusto kong malaman ninyo na ang pagbabasa ay magbibigay sa inyo ng pinakamalakas na sandata upang harapin ang inyong kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, maaari kayong mamuhay sa mundo kung saan makakayanan ninyong abutin ang inyong mga pangarap. Ang pagbabasa ang susi na magbubukas ng mga kahangahangang bagay para sa bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan ng mga aklat, maaari kayong maglakbay sa malalayong lugar, makilala ang mga kahangahangang karakter at matuto tungkol sa iba't ibang kultura at mga ideya. Ang pagbabasa ay nagpapalago ng inyong imahinasyon, nagpapalawak sa inyong kaalaman, at nagbibigay sa inyo ng kakayahan na makita ang mas malawak na posibilidad sa gitna ng inyong mga limitasyon. Tandaan sa ating mga kabataan na ang pagbabasa ay ang pintuan patungo sa isang maligaya at matatag na kinabukasan. At sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating mga magulang, you hold a vital role in shaping the reading habits of the children around you. Your influence is invaluable, and I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading. Kanina, kausap ko ang ating Undersecretary for Curriculum and Teaching at napag-usapan namin na hindi lang ang mga kabataan ang dapat naming kausapin na mag-practice at paniguraduhin na matuto sila magbasa, kundi kailangan din namin pumunta sa iba't ibang mga komunidad para kausapin ang mga magulang doon sa mga komunidad na i-encourage ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapatid na mag-aral paano magbasa at matuto. Yan talaga importante dyan mga kaibigan, no? Pati kahit dapat isama din pati mga, syempre yung mga magulang, no? Para yung learning guys, no? Dual kasi yan, no? Syempre parents tapos mga anak. Dual kasi ang learning, no? So maganda talaga, ang galing ng kanyang ang galing ng kanyang mga programa po mga kaibigan ni Vice President Sara Duterte, di ba? Pang pang Pangulo po ang ginagawa niya mga kaibigan. Hindi po yan pang Vice President. Talagang pinapakita niya po guys, no, na talagang ready na po siya na maging Pangulo po ng Pilipinas mga kaibigan. Oh, dito pa lang, oh. Tsaka ang mga Duterte mga kaibigan, hindi po sila mahilig magbasa. Talagang po sila guys, pag nag-speech po sila mga kaibigan, madalas po talaga yung ginagawa guys, no? Lalo po si Tatay Digong. Talagang galing po sa puso mga kaibigan, no? Galing sa puso. Spontaneous po sila pag nag-speech. Wala po sila, hindi sila mahilig sa mga script. Meron din silang binabasa minsan, no? Pero mahilig talaga, lalo na si Tatay Digong, mahilig po siya mag-adlib po, no, sa kanyang speech. Kasi nga, gusto niya kausapin ng mga tao guys eh. Di ba? Hindi naman kasi porket marunong ka magaling ka mag-English dyan, ang galing mo hindi naman ganun yun eh. Ang importante kasi sa speech, mga kaibigan, kausapin mo yung mga tao. Ganyan po ang ginagawa ng mga Duterte. Kaya po ang mga tao, guys, talagang, talaga sila sa mga Duterte, no? Namamagnet sila. Duterte fever po, mga kaibigan. Okay? Tuloy po natin, guys. Magbasa. Noong ako ay
bata pa, ang nag-inspire sa akin na magkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa ay ang nanay ko. Oh, nanay. Dahil ang nanay ko ay mahilig sa mga pocket books. Nung panahon natin noon, merong mga bookworm clubs kung saan nirerentahan natin yung libro. Pumupunta tayo doon. Tapos ang libro, piso, 3 pesos, 5 pesos. Aarkilahan mo yung libro, tapos dadalhin mo sa bahay. Tapos pagkatapos, ibabalik mo. Ganun yung generation ko. Wala masyadong mga libraries, merong mga bookworm clubs kung saan ka mag-arkila ng libro. In-enroll ako ng nanay ko doon. Ginawa niya akong member doon sa bookworm club na yon, kung saan member din ang nanay ko, at siya ang nagpakilala sa akin sa mga iba't ibang fiction authors. Like sila Sidney Sheldon, Philip Margolin, Jeffrey Archer, Mary Higgins Clark. Ang nanay ko ang nag-introduce sa akin sa fiction literature. At naging mahal ko naman ang pagbabasa. I had the love for reading dahil sa nanay ko. Unfortunately, hindi ko yon na dala sa aking mga anak. Buti na lang nandyan ang nanay ko, ang lola nila. Dahil yung aking anak, ganun din yung naituro ng nanay ko. Kasi yung nanay ko is a teacher. Typewriting sa high school, ang kanyang subject. Sa high school, typewriting. May typewriting pa kasi na nung panahon natin. Hindi, sa amin computer na. Yung mga 6 na years above me, may typewriting pa sila. At sa college naman, ang kanyang subject is Rizal at Banking and Finance. Yun ang subjects niya sa college, sa pagtuturo ng nanay ko. So, buti na lang nandyan yung nanay ko. Dahil siya din yung nag-instill doon sa aking anak na mahalin ang pagbabasa. Kaya ang anak ko ngayon, nagpapaalam, Mama, pwede bang pumunta doon sa Fully Booked? Dahil meron kaming gusto bilhin ng mga libro. At yung kanyang kwarto ay meron talagang nakalaan na bookshelf para sa kanya. Kung ano ako noong kabataan ko, ganun na ganun ang aking anak dahil sa nanay ko. Kaya nasa atin, mga magulang, nasa atin, sa adults, ang pag-inspire sa mga bata na mahalin ang pagbabasa. Yes. Yan ang nangyari sa bansa natin kung Duterte ang namuno sa bansa. Laulang crime. Tuloy ang dating pamamalakad. The Duterte brand. Kung merong Louis Vuitton at Dior brand, merong Duterte brand sa politika. Kakaiba. I guess siguro maganda rin nagkaroon ng break ng Duterte brand of leadership para muling hanapin ang taong bayan. Kumbaga, makukumpara. Although ayaw niya sana yun. Sabi niya, ayaw ko sanang... Sinabi niya yun. Ayaw ko sana, pero... Hindi maiiwasan, Attorney Sa. Oo. Kaya talagang dapat tumakbo kang vice presidente. Nag tumakbong vice presidente yan, landslide. Landslide, sure. Mga kaibigan. Walang kalaban-laban. Pag tumakbo po, landslide po, guys. Sigurado yan, no? Landslide. Pag tumakbo si Tatay Digong, tapos si VP Sara, landslide yan, sigurado. Ulitin po natin, mga kaibigan. Ano kaya ang nangyari sa bansa natin kung Duterte ang namuno sa bansa? Laulang crime. Tuloy ang dating pamamalakad. The Duterte brand. Kung merong Louis Vuitton at Dior brand, merong Duterte brand sa politika. Kakaiba. I guess siguro maganda rin nagkaroon ng break
ng Duterte brand of leadership para muling hanapin ang taong bayan? Kumbaga, makukumpara. Aha. Although ayaw niya sana yun. Sabi niya, ayaw ko sanang... Sinabi niya yun. Ayaw ko sana, pero... Hindi maiiwasan, Attorney Sa. Oo. Kaya talagang dapat tumakbo kang vice presidente. Pag tumakbo vice presidente yan, landslide. I'm sure. Walang kalaban-laban. Ako mababantayan niya pa. Yes, landslide. Ang ganda. Wala namang iba, it's all politics. There as yet of no finding of any culpable violation of the Constitution. Ito ang tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y planong impeachment complaint laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Magugunit ang ibinunyag ng dating CBP-NP-NDF cadre na si Jeffrey K. Ericselli sa programang Laban Kasama ang Bayan na pinaplano na umano na Makabayan Block Congressman ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umano'y mabilis na paggastos ng OVP sa 125 million confidential funds na ibinigay ng Office of the President noong December 2022 na kwestiyon ng ilang grupo sa kataas-taasang hukuman. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo Siquibloy, dapat imbestigahan muna ng mga ito kung mayroong anomalya sa paggastos ng pangalawang Pangulo sa naturang pondo. Giit pa ng dating Pangulo, wala siya nakikitang mali sa ginawang aksyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. But the fact is, they should have initiated an investigation to find out whether there was a misuse of the funds yung previously granted by President Marcos, binaba niya doon sa Office of the Vice President. Alam mo, tama si Marcos at tama si Inday. Because aside from being the Vice President officially, si Inday ginawa ng Vice Chairman ni President Marcos, designated her as a Vice Chair sa NTF. Itong NTF LCAC. Ito rin anya nakalimutan ng mga kumekosyon sa intelligence fund na hiling ng OVP. And again, siyempre bagong administrasyon, the President designated the Vice President as the Vice Chair ng LCAP. So yun ang dahilan na one of the things also that na overlook ng members ng Congress in denying or questioning the intelligence fund of the Vice President. Kung ang dating Pangulo naman ang tatanungin, kaugnay sa CIF. If ako yung presidente, hindi, not necessarily yung anak ko yung Vice President. If I designate the Vice President sa ganung trabaho, I would give him about easily about 500 million. It's not easy to, I said, kailangan kasi ng soft landing itong ROTC. It's a moribund thing kasi hindi na compulsory. For so many years, ayaw na ng mga bata na sumali dyan sa ROTC because it is a military training and most of the guys, itong mga bata, it's a Saturday affair. Kaugnay nito, pino na rin ni dating Pangulong Duterte ang liderato ng Kamara sa paglalagay ng CIF sa 2024 proposed budget ng OVP kung sisitahin lang din ito. Alam mo, ang hilingi ko lang man sa kanila is yung respeto. Fairness. Kung ayaw pala nila ibigay, bakit nila nilagay doon sa
propose the budget. Romeo. Di tinawagan na lang sana nila yung anak ko. Sabi niya, Inday, hindi man pwede ito kasi yung mga left. Hirit naman ni Duterte sa kamera. Yung binigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang i-impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Babala naman ni dating Pangulong Duterte sa nais magpatalsik kay VP Sara. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Yes. Matatandaan naman na sa isang media forum ay dinipensahan ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara mula sa mga nais na magpatalsik ito sa pwesto. Ani Pangulong Marcos, hindi deserve ni VP Sara Duterte ang ma-impeach. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Alright, Attorney Sal, would you like to comment on that report? Well, alam mo, yung pagtakbo niyang Vice Presidente, kung matatanda mo, inilunsad ko yun eh. Yeah. During the last election, sabi ko, tumakbo siyang Vice Presidente. And this is PRD, ah? Yeah, para Duterte. At Legal ang taas yun. ng rating eh. Pwede yun. Kaya lang, parang ang dating sa mag-ama at the time, parang nakakahiya. Sabi ko, nakakahiya. Eh, gusto kayo ng tao eh. May survey nga eh. Ang mahalaga dyan yung record niyo yung dalawa. Pero alam mo, yun nga yung mahilig yan sa delikadesa. Okay, hindi siya tumakbo. Alam mo, yung delikadesa, Attorney Sal, sa panahon natin ngayon, iilan na lang meron. Wala na. Wala na ba? Sila na lang yata. Wala, sila na lang. Out of delicadeza na inisip nila, pero ano kaya na ang nangyari sa bansa natin kung Duterte ang namuno sa bansa? Edi... Lawlang crime. Tuloy ang dating pamamalakad. The Duterte brand. Kung merong Louis Vuitton at Dior brand, merong Duterte brand sa politika. Kakaiba. I guess siguro maganda rin nagkaroon ng break ng Duterte brand of leadership para muling hanapin ang taong bayan. Kumbaga, makukumpara. Although ayaw niya sana yun. Sabi niya, ayaw ko sanang... Sinabi niya yun. Ayaw ko sana, pero... Hindi maiiwasan, Attorney Sal. Oo. Kaya talagang dapat tumakbo kang Vice Presidente. You know, whether the former president like it or not, talagang magkakaroon ng comparison. Pag tumakbo Vice Presidente, landslide. Yes. I'm sure. Walang kalaban-laban. Saka mababantayan niya pa. Oo, no? Pag tumakbo yan, landslide mga kaibigan, wala pong lalaban dyan. Sigurado, dalawa na no? Mag-ama na Biro mo, si Well mga kaibigan, dito nga natin makikita talagang matutuloy na ang Duterte na mamumuno sa bansang Pilipinas dahil ngayon pa lamang sa kanilang paninira ay lalong lumakas ang paniniwala at tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte at kay Tatay Dico. Dito natin makikita na kahit anong paninira ang kanilang gawin ay hindi na nga uubra sa mga Duterte dahil nakita at nasubukan na ang kanilang pamamahala sa bansang Pilipinas. Hindi ngayon na talagang wala ng pag-asa pang magbago ang bansang Pilipinas kung puro korap na opisyalis ang nakapwesto sa pamahalaan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.